Okay, so meron akong ipapakita sa inyong video, no? Ito ay gumawa po ng video, may interview po si Lisa at si Taberna. Okay? No, so pag-usapan po natin, kaya lang hindi ko po siya kayang ipakita sa inyo ng malinaw at buo kasi po may mga kumakalat na balita at na-experience ko din po ito. Na ito si Taberna, ito si Katunying ay nagka-copyright. So obserbahan nyo mabuti. Punahin nyo tong video na ito. Nagka-copyright. Sana naman Katunying, huwag kang madamot. Kung totoo man na nagka-copyright ka, huwag kang madamot. Ginagaya mo yung style ng ABS eh. Sa mainstream media, mapansin nyo, ABS lang ang hindi kinukuha ng mga vloggers. Bakit? May copyright eh. Kadadamot. Nagaya siguro ni Katunying etong style na nagka-copyright. Kung maglalabas kayo ng opinion or interview, dapat bukas kayo doon sa mga opinion patungkol dito. Di po ba? Huwag mo i-copyright. Paano makakapagbigay ng opinion, analysis yung ibang tao? Ito masasabi ko, Katunying, huwag kang madamot. Damot mo eh. Totoo ba? Hindi, baka naman hindi totoo. Baka hindi naman totoo. Sorry po. Pero kung totoong nagka-copyright ka, madamot ka nga, animal ka. Wala kang magagawa, opinion ko yun eh. Kadamot mo. Huwag ka nang umastang broadcaster, vlogger ka na lang. Huwag tatanga-tanga ha. Hindi kasi yung mga vlogger naman hindi nagka-copyright eh. Yung video ko nga, ang daming nag-upload eh. Minsan mataas pa views nila kaysa sa akin. Walang problema doon. Basta i-acknowledge ka lang. Okay lang naman yun eh. Ganun talaga yun. Tsaka hindi ka hindi ka pine-personal. Hindi ka kini-clickbait. Okay lang yun. Nako. Pakisagot nga, Katunying. Madamot ka ba? Nagka-copyright ka ba? Anyway, pakita ko na po sa inyo Ito, kaya dito ko na lang ipapakita para hindi ma-copyright. Pakinggan nyo na lang. Okay? Ito po yan si Lisa. Pakinggan nyo na lang. Ay, nawala tuloy. Pambira Napindot eh. Kaya apakahirap mo, Tunying. Daming drama sa buhay. Basta kayo ni VP Sara. I was always kind to her. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Bad shot din sa akin. Bad shot? I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag. Di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Ayan, pag-usapan natin. Ano sinabi niya? Kind? Ano ulit? Kind? Yan eh. Ilista ko nga, kind. Bad shot, cross the line. Ano pa? Poprotektahan siya ng asawa niya. Even Lenny didn't do that. Okay. Pag-usapan natin isa-isa. Una, hindi po as of now, wala pang lumalabas na full video. Yan po ang hinihingi ng taong bayan. Kasi ito parang teaser lang eh. Okay? So, baka mamaya madali tayo dito. Mag-iingat lang po kasi mamaya teaser to tapos magkomentaryo tayo dito tapos nilabas yung video, hindi naman pala ganun ang usapan. Chinap-chap tapos nadali tayo. Okay? Loy Bon, maraming salamat sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito.
Thank you, Loybon. Pero ang kokomentaryohan ko, yung teaser mo, ha, Katunying. Baka mamaya trap ito eh. 'Di ba? Kailan nyo ilalabas ni Lisa yung video nyo? Kailan? Yung video nyo na yung full interview. Ngayon, kasalanan mo, kung chinap-chap mo yan, tapos nagkomentaryo kayo minsan, hindi naman pala yan ang ibig sabihin ni First Lady, Lisa. Basta ang komentaryo ko patungkol doon sa nilabas mong teaser. Maliwanag? Okay. Una masasabi ko dyan, eto. Marcos, don't let your wife speak for you. Huwag mong hayaan ang asawa mo ang magsalita para sa iyo. Never do that. Lalong-lalo na presidente ka. All the more. Alam mo, Marcos, magmumukha kang under Disaya pag ganito ang asawa. Never do that, especially sa kultura ng Pilipinas. Hindi po sa mababa ang tingin natin sa babae. Pero, kultura ng Pilipino yon. Huwag mong hayaan yung asawa mo ipagtanggol ka in public. Maybe, halimbawa may kaso ka, a-assist ka niya. Dapat ang ginagawa sa asawa, sabi mo, honey, hayaan mo na, akong bahala dito. Be man enough. Hindi ko naman sinasabing under Disaya ka o hindi ka lalaki. Pero hindi mo maiiwasan, yan ang iisipin ng taong bayan. Pagdating sa politika, lalong-lalo na, kahit nga sa negosyo o kahit sa anong grupo, huwag mong hahayaan yung asawa mo magsalita in your behalf. All the more sa politika. Maling-mali yun. Medyo kontrolin mo yung asawa mo. Pangalawa, presidente ka pa. Anong lagay mo niyan? Politika na, presidente pa, highest office of the land. Bilang tatay ng buong Pilipinas, hahayaan mo yung asawa mo magsasalita ng ganyan. Bubuelta po sa'yo yan. Ito'y nagpapayo lang naman tayo. Ha? Kultura po nating mga Pilipino yan at hindi lang po sa mga Pilipino. Ha? Ay, ang galing din mo sabi dito ni opinion lang. Napakaduwag pero tapang sa China. Paano tayo maniniwala yung confidence nating mga Filipinos na kaya mo kaming ipagtanggol sa China, yung sinasabi mong sa China, and yet, here you are, ang asawa mo ang nagtatanggol sa'yo. Baka sabi mo, hindi ko naman siya inutusan. Miski na. Sabihan mo, ikaw ang lalaki eh. Di po ba? Hindi naman ito ulit pang mamaliit sa mga kababaihan. Inilalagay lang natin sa ayos. Halimbawa, ang presidente natin, si BP Sara, natural, babae ang magsasalita. Hindi yung lalaki kasi ang hinalal ng tao, ang may mandato, ay yung babae. Okay lang yun. Pero, si Tatay Digong, nakita mo bang nakialam yung asawa? Real talk lang po. Wag. President Marcos, it's really about time na manindigan ka. For your own good. Kasi, itong pagsasalita ni Lisa, ni First Lady Lisa, gustuhin man natin or hindi, totoo man or hindi, pinapatunayan mo yung sinabi ni Tatay Digong na weak ka. All the signs ay nandoon sa mga galawan nyo. May mga ganong issue na nga. Hinayaan mo pa yung asawa mong ganyan. Hindi po maganda. Natural. Babakbak to. Pabaliksi.
si Sara. Oh, nadamay na yung asawa mo. Hindi naman pwedeng hindi bumalik yun. Ito po ako po, mapapansin nyo, hindi ko binabakbakan si Lisa. Si First Lady Lisa. Bakit kanyo? Hindi po ako mahilig. Hindi po style ni Coach Oli pumasok or bumakbak sa personalan. For me, that is too low. Kaya hindi ko binabakbakan si Lisa. Pero kung tungkol sa politika, halimbawa yung asawa nung Rakot, kailangan ng bakbakan. Pero syempre kailangan natin ng proof. Katulad nito, ayaw ko man bakbakan si Lisa dahil personal ito na asawa ni Marcos, nagsalita. Kailangan sumagot. Kailangan namin magbigay ng opinion. Ang dami kong natatanggap na messages. Coach Oli, bigyan mo ng opinion yan. Kailangan ma-analyze mo yan. Ganito, ganito. Hindi pwedeng hindi ka magsasalita. Bakit? Pinersa nyo kami. Hindi po ito personal. Politika na po ito. Binanata na po si Lisa. Una, anong sabi? Your husband is kind to BP, Sara? Totoo? Lintik na yan, parang pinakain nyo sa pating si Lisa Ay si Inday si Sara Nung usaping confidential funds, binakbakan si Lisa. Anong ginawa ni Marcos? And you're telling us, your husband is kind? Hinayaan yung lamunin siya ng mga pating doon? Wala siyang ginawa. Ganun ba ang best friend? Binakbakan siya ng binakbakan doon? Don't tell me wala kayong control sa pinsan yung si speaker. Anong kind ng pinag-uusapan natin? Tapos sinabi nyo pa, bad shot na kayo kay Sara dahil si cross the line. Hindi po. Kayo po ang nag-cross the line. Yung kampo nyo po. Correct, sama-sama kayo sa unity team, di ba? Ano ginawa nyo kay Sara? Hindi man directly or hindi man natin mapatunayan na involved dito si Lisa. Pero anong ginawa ng asawa ninyo? Sino una nag-cross the line? Si speaker Don't tell the Filipino people wala kayong control doon sa pinsan ninyo na kayo ang nagbigay nagbigay sa kanya ng posisyong speaker. Kung hindi naman presidente si Marcos, kahit sabihin natin ang bumoto sa kanya ay ang kamera, hindi naman yan Alam natin, ang sinunod lang nila si Marcos kaya naging speaker yan. Don't tell us na wala kayong control. Huwag po kayong magsinungaling sa amin. Diba? Ano nang mahirap Tapos nagagalit kayo. Alam mo, eto para sa akin Sa katunayan, sabi dito, who fired the first shot? Correct. Katulad niya, nagsalita ka, Lisa. Natural, sasagot yun. Pag sumagot yun, sasabihin mo si Sara. Tingnan mo, binabanatan kami. Kayo nagsalita ng ganyan Tapos pag sumagot, di ba? Yan ang problema sa inyo. Ulitin natin Kaya naman nag-ingay ang Duterte na sumusuporta pa nga si PRRD sa inyo. Dahil binakbakan nyo yung anak It is normal. I know that. I am a father. Masakit yun sa isang tatay, gaganunin yung daughter mo. Tinulungan kayo, pinakulong yung asawa, yung tatay, pinalibing yung tatay nyo sa libingan ng bayani. Tinulungan maging presidente, tapos gaganunin mo yung anak mo. Sabi ko,
Alam mo hindi ko sinasabing tama yung ginagawa ni PRRD o hindi tama. Pero nauunawaan ko, kahit ako yung tatay, ganun ang gagawin ko. Dati akong presidente, gaganunin mo yung anak ko na tumulong sa'yo? Ano kayo? Buang? O sabi dito, ibig sabihin mga Marcos pa pala ang biktima, kaya nga eh. Kaya naman nagsalita. Naiintindihan ko si Baste. Baste is also very defensive sa kanyang ate. Yun nasabi niya sa amin dun eh. Boss namin yan. Tapos gaganyanin nyo. Si Sara po ang boss ng magkakapatid. Na walang ginawang masama si Sara. Kami nga sumababa loob namin kay BP Sara sa totoo lang eh. Bakit? Dahil sinuportahan niya si Marcos. Kung tumakbong presidente si Sara, hindi sana presidente yan si Marcos. Sumama pa nga loob namin yan dati eh. Bakit ka nagpabudol? Wala pong sisihan sinasabi ko lang, dito, tinulungan pa nga ni Sara eh. Ano magiging feeling ng isang kapatid? Yung kapatid mo, yung ate mo, yung boss mo na ate mo, tinulungan na yung mga yan, mga animal, nilaglag pa yung ate mo, sino hindi magagalit? Pambihira naman. Kaya alam mo yung intro ko sa inyo kanina. Hindi ko po sure kung ito nga yung pagkakagawa ng video o cut lang. Pero hindi ko kasalanan kasi ang nag-cut naman yan sila Katunying. Kasi bakit ko nabanggit yan? Baka magkabaliktaran. Yung nangyayari ngayon, nagkakabaliktaran eh. Diba? So masamang tao ang Duterte, sila biktima. Wow! 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 Grabe! Victim card, nilabas na. Wow! Ay boy, J. Guevara TV, shout out. Pasensya, hindi ako nakabasa. Baka mayroon pang pumasok ng mga vloggers. Na ano ko lang si J. Guevara eh. Capital lahat kasi let ng ano niya. Totoo yung sinabi dito, mga mangga talaga kayo, mga animal. Labanan ito ngayon ng mangga at saka ng bad shot. Alam mo, bilib ako kay BP Sara kung hindi siya magre-retaliate dito. Pero I cannot blame her pag nag-retaliate siya dito. Hindi po natin siya masisisi. Ulitin natin yung video, ha? Ay, nako, grabe kayo. Anong nangyayari sa bansang natin? Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Bad shot na yun sa akin. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag. Di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Okay. Kanuin natin to, ha? Baka makalimutan ko. Pupunta ka sa rally ng bangag. Tapos tatawa ka, sasabihin yung presidente bangag. Alam mo, nakikita ko po kung paano kayo pinakikisamahan ni BP Sara. Ang light pa nga ng mga binabanggit niya sa rally. Pumunta lang siya. One time lang siyang nagsalita. Sa Davao nga hindi siya nagsalita eh. Ulit yung pangalawang Davao. Sana naman minsan, maging grateful din naman kayo. Nakikita nyo nagiging civil na nga si BP Sara. Sa katunayan nga po, maraming DDS. Kina-question na si BP Sara eh. Kailan ka ba magsasalita? Kailan ka ba maninindigan? Kailan mo ba iiwanan yung mga yan? Okay, hindi ko sinasabing yun ang tama. But that is reality. Tinatry ni BP Sarang makisama sa inyo.
Hindi siya bumabakbak. Hindi na siya nagsasalita. Diyan sa mga rally-rally, kung magsalita man siya, generic. Hindi nyo ba napuna? Dapat maging grateful kayo dyan. Ito sa aking opinion ha. Kung si BP Sara tatayo dyan sa Davao, opinion ko lang to, sa mga rally ng Maisog, at talaga magbibigay siya ng matinding salita dyan, it is over. Tapos na po ito. Sinasabi ko sa inyo. Si BP Sara na lang ang inaantay ng taong bayan. And that is my opinion. Hindi ko po siya sinasabihan na manindigan. Hindi po. Binibigyan ko lang ng opinion. And I believe Sara knows that. Ay, Buster TV, shout out. Kaya nga sabi ko sa inyo, mapagpasensya. Nakikisama pa si BP Sara. Be grateful. Be grateful naman. Tapos na ito. Promise ko sa inyo. Pag bumakbak si Sara, tapos na ito. Pasalamat na lang din. Diba? Pakisamahan na lang. Dapat matuto kayo, nasa politika kayo eh. You just agree to disagree. Pero itong pagpapa-interview nito kay Katunying, this will open up. This is World War. And make sure, World War ha, hindi word. Word. W-O-R-D. World War. And make sure, kaya nyo ang Duterte sa World War. Hindi nyo kakayanin sila. Bumakbak din si Marcos, sabi niya. Meron na huli, pinakamalaki. Kaya babanatan natin mamaya. Hindi naman pala yun ang record. Tapos sabi, walang namatay. Don't engage with the Dutertes with World War. Labanan ng statement. Kung hindi nyo kaya. Kung nakipaglabanan kayo ng statement sa mga Duterte, you make sure, pag retaliate nila, hindi kayo pikon. Diba? O sabi dito, ni Maricoy, bad shot, pangbangag talaga. Eh, grabe, no, yung mga terms nila. Don't start a fight, don't start a war that you cannot finish. Kaya nga ako ayaw ko ng gera sa China eh. Wala tayong laban dyan. Let's be realistic. Yung iba nga sa atin, makikipaggera pa tayo. Hindi nyo nga kayang kontrolin yung asawa ninyo, mga naman. Maging realistic naman kayo, pambihira, oh. Don't start a fight, a war that you cannot finish. Parinig kayo ng parinig sa Duterte. Pag kayo binalikan, iyakin kayo. Ilabas mo na. Ilabas nyo na yung video nyo, Lisa at Taberna. Yung full video. Makapagbigay tayo ng komentaryo. At sana hindi madamot yan si Katunying. Pasensya po ha. Ayoko talaga pumapasok ng personal. But this is not personal anymore. Tinamaan mo na yung Vice President eh. Binanggit mo pa yung asawa mo na President. So, inaano ko lang, sinasagot ko lang yung about sa politics. Hindi maganda. Hindi maganda na ikaw ang sumasagot. Alam mo, gawain nyo na yan eh. Halimbawa, may ipapagawa si Speaker, si Tamba, tapos sisitahin, i-criticize. Sinong sumasagot? Yung mga kampon niya. Gawain nyo ba yung mga yan? Hindi nyo ba kayang ipagtanggol yung sarili ninyo? Ngayon may issue kay Sara. Si Lisa sumagot. Baka mamaya malalim. Ito tandaan nyo. Yang na checkpoint na droga
na sinasabi nilang 13.3 billion na naging 9.6 billion na lang ang halaga, malaki pong bulilyaso yan. Sisilipin at sisilipin, aaraw-arawin po yan. And please don't tell us ang sasagot niyan si Lisa. Don't let Lisa. Kayo po sumagot. Sabi ng editor, palibasa, laki sa layaw, sanay na may tagalinis ng kalat. Pwede naman ganun. Pero pagdating sa statement, pagdating sa pagharap, siya magsalita. Yung kalat, sila. Yung assistant, sila. Pero yung lalaki dapat ang lumalabas dyan. But anyway, ako po medyo masaya din ako sa nangyaring ito. I'm really waiting for Sarah na I salute VP Sara. Ang taas ng pasensya niya. Alam mo, mahirap yan ha. Mahirap yung ginagawa ni VP Sara. Yung alam mo that you have power in your hands. Na alam mo, gusto ka ng taong bayan. And yet, mapagpigil siya, mapagpasensyoso, at maunawain. Bilib ako dito kay VP Sara. Kasi alam nyo po, madaling maging pasensyoso o maunawain kung wala ka talagang magagawa eh. Wala kang power to do something. Kaya ka nagpapasensya. You have no choice, in short. Pero si VP Sara, she knows, I know she knows. Gusto siya ng taong bayan. I know she knows. She has the power. And yet, mapagpigil, mapagpasensya. Salute ako sa iyo, VP Sara. Pero, sa isang banda, natutuwa din ako sa nangyayari ngayon. Baka nauubos na pasensya ni VP Sara. Pag mauubos ang pasensya ni VP Sara, then masaya po ito. Ha? Simula na po ito ng world war ng Duterte versus Marcos. Brace yourself. Pag nagsimula na yung World War, Duterte versus Marcos, the end is near. She is very professional, sabi niya. Alam niya kung kailan siya bubuga. Yun. Magaling eh. Mapasensyoso. Diba? At tingnan natin. Tatandaan natin. Yung t-shirt na yan, job yan. Tingnan natin anong counter ni VP Sara. Sasagot siya o magpapakumbaba siya? Sabi dito, mahirap ito pag bumaliktad si Inday Sara. Tapos na yan. Pag bumaliktad na si Sara, tapos na ito. The end is near. In my opinion, control na control nga si VP Sara. Sabi dito, attorney kasi si VP Sara, kaya pasensyosa. Pero pag napuno yan, tama. Ayun na nga. Antayin natin yan.